Hi Gemini, this is Jov. Welcome po sa ating channel. By the way Gemini, this is timeless reading. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan Gemini, ito ay general reading. Kunin nyo lang po kung ano naka-resonate sa iyo. This is for you Gemini. Para po ito sa iyo, Gemini. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Oh, harvest time. Yes, harvest. Pwedeng literal na harvest. Pwede din na binayaran kayo sa binigay mong serbisyo. Pwedeng sweldo. Pwedeng maraming orders, kliyente, customer, project. Opo. At okay, may dumating na opportunities po na kailangan mong bigyan ng best choice or best decision. At may bagong simula. Like for example, may may nakita ko dito bagong relasyon, bagong connection sa isang tao, bagong simula sa pwedeng sa mga bagay, proyekto, kakasimula mo lang or sa trabaho, negosyo, connection man sa tao, yan, basta bagong simula. Nakita ko rin dito na may na-hired kahit walang experience. And may nakita rin ako ditong may humihingi ng atensyon sa iyo. Pwedeng inner child mo to or bata. Okay? Or mga bata. At may concern ka sa immature na tao. Tapos, pwedeng may na-miss kang tao or may tao na nagkaroon kayo ng loss of connection na naalala mo or pinapaalala sa iyo. Kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo. Like for example, nanood kayo sa inyong monthly Gabay Tarot reading, weekly Gabay Tarot reading, second half of the month of October at dito din, at may napansin kayo na repeating message. Yan po yung pinupush ng card sa inyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon, at aksyon kung maaari po. So na yung energy ni Gemini. Gemini, may paalala ang card niyo po sa iyo. Advice, wag po daw kayo mag-focus sa kulang sa inyo. At wag kayo mag-focus sa nawala sa iyo or wala sa iyo. Oo. 'Di ba may sabi ako kanina dito na may loss of connection, pwedeng naalala nyo or pinaalala sa iyo. Oo, wag po daw kayo mag-focus sa ganyan. Instead, mag-focus kayo sa present, parang may better outcome sa future. Okay?
Huwag kayong mag-focus sa wala sa inyo. Mag-focus kayo sa present. Kung ano yung na-control mo, kung anong meron ka. Oo. At huwag kayong mag-focus or magpa-distract sa naalala nyo na yung magpapa-change ng mood sa iyo. Oo. Pwedeng pinaalala sa iyo, may kausap ka, pinaalala sa iyo. Or pwedeng naalala mo through sa mga bagay or sa panaginip. Yan. Kasi mag-create ka sa tanong blockages kung mag-focus ka sa kulang sa iyo or sa loss of connection. Kung kaya mo nang i-resolve ito, kung kaya mo nang harapin ito, like yung sinabi dito na, like for example, yung loss of connection, kung kaya mo na siya kausapin, then go ahead. Pero I think hindi kailangan kausapin. Pwedeng naalala mo lang. Basta po, ang sabi ng card dito, huwag mag-focus. Huwag kayo mag-focus sa kulang or sa loss of connection or loss of things or loss of opportunity. Mag-focus kayo sa makontrol nyo in order to find peace. Think positive. I-release mo yung negatibo. Think positive. Kahit hindi ka comfortable, sa sandaling ito, makukuha mo ang kailangan mo. Basta think positive, i-release mo yung negatibo po. This card asks you to believe in yourself. You have to move on, let go of worries. Kung kailangan ng may forgiveness, then do it. Forgive yourself. Kung tungkol to sa isang tao, then forgive this person. Pwede mo naman siya patawarin to your mind and heart. Gagawin mo to, hindi lang para sa kanya, kundi para sa'yo. Mag-focus kayo sa mind healing instead of suffering. Dito kayo mag-focus sa sinabi ng card, satisfaction, abundance. Malapit mo nang matapos yung mga ginagawa mo or natapos mo na. And nakita ko naman dito na thankful ka sa mga biyayang natanggap mo. You have overflowing abundance. Successful and satisfied ka sa buhay. So this card asks you to relax and enjoy mo yung na-achieve mo. And share your good fortune to others and your generosity will always flow back to you. Babalik yan sa'yo. Love and happiness overflow. Sobrang satisfied ka sa connection mo sa isang tao. And sabi ng card, deserve niyo pong mag-relax at mag-enjoy. Yes. Kasi may achievement na ako nakikita dito. Alam niyo ba, sa mga single, sasabihin ko kasi may mensahe dito may ma-attract kang taong sobrang successful sa buhay at masaya at ready na ito sa seryosong relasyon. Pwedeng ikaw to, pwedeng siya. May natapos kayong gawain. Opo, may natapos kayong gawain. Project ba ito? Sobrang saya mo. Satisfied ka sa naabot mong completion. May recognition din for a job well done. May nakita rin ako promotion, pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. Makinig kayo, ipagpatuloy niyong makinig sa inyong intuition and honor your ideas. Kasi it will lead you to increase prosperity and abundance. And your health is improving also. Wow. And you're welcoming overall feelings of happiness and joy. So, make a wish and continue to follow your intuition to guide you. And kasi this card is a signal of this card signal abundance in all areas of your life. Nakikita ko dito habang masaya ka, may naalala ka about luck or loss. So, sabi ng card, huwag kayong mag-focus sa luck or loss. Instead, mag-focus kayong i-celebrate itong achievement na ito. Kasi,
Kung i-celebrate nyo po ito, ito yung parati kong sinasabi sa inyo, sa inyong lahat. Kung i-celebrate nyo po itong achievement na ito, magkakaroon siya ng positive flow sa inyong energy. It will attract more positivity, positive opportunities. Yan yung ma-attract mo. Kasi importante talaga yung celebration. It doesn't mean celebration. Pwede din naman celebration na i-celebrate literal na maghahanda kayo. Pwede. Hindi ko sinabing hindi pwede. Pwede yan. Pero, pwede naman i-treat mo yung sarili mo, yung family mo. A simple lunch, magluto ka lang dyan, tapos mag-offer kayo ng prayer. I-acknowledge nyo po yung bigay ni God sa inyo. Pinaka-importante yan. Okay? So, you have overflowing abundance. Claim nyo po, Gemini. This is about your career and money, Gemini. Dalawa yung lumabas. Kunin ko na, ha? Gusto niyang ipaalam sa'yo, Gemini. Uminom lang po ako ng tubig. Okay. Sa career and money nyo, persistence and self-reliance. Completion pa rin to eh. Completion and completion. And by the way, check ko muna, baka may repeating number pa. Andito kasi sa angel number 99. Yes, angel number 99. Actually, dalawa siya eh. May 55 pa. So, check ko muna. So, okay. Angel number 99. This is a sign of completion. Yung sinabi ko kanina sa inyo. Completion and completion. And you receive wisdom message and this is new beginning also. So this is a ending of a cycle and you're making way for another. Oo. This is a spiritual growth. Urging you to take control of your life path. So, ibig sabihin nito, completion and new beginnings. Yung parati kong sinasabi sa inyo, ending with new beginning. Completion is ending and new beginning. It's about closing the door on the past to open a new one to the future. And this is also yung sinabi ko kanina, spiritual awakening. Mag-focus kayo sa inyong growth. And wisdom and leadership. Yan. Maaring may leadership role na binigay sa inyo or ginampanan mo yung trabaho mo ng mabuti, yung pagiging leader nyo. Next is divine guidance. This is a support and guidance for the path you are on. This is a support from the universe. Okay? Angel number 55. So, okay, this is changes. And 55 and 99, angel number 55 and 99 is about growth, changes, spiritual awakening. So, the same message. So, take note. Kasi nag-clarify talaga. Okay, pinupush talaga ng card sa inyo na yung mensahe kasi na ulit, 55 and 99. It signifies significant change. This is a necessary change, growth, and spiritual awakening. I-maintain nyo po yung positive attitude nyo and mag-trust kayo sa inyong intuition.
Oo. Tapos, may personal development. Yes. This is changes and transition, ha? This could be in your career, relationship, or personal life. Yung personal growth. Hmm. Okay. Kasi sabi ng card dito, this is a sign na to acknowledge and learn from the changes that you are on experiencing. Kaya na ayusin ko lang. It's a signal to acknowledge and learn from the changes you are experiencing. Na-experience mo ngayon. So, ano yung natutunan mo? Yung sa mga changes, yung sa mga nag-end, ano yung wisdom message? Para may makuha kang learnings. Clarity. Next is embrace new experience. Kasi new beginning may new experience. Next is makinig. Trust your intuition. Stay positive. Listen to your inner voice. And spiritual awakening. Okay? So, ang ganda ng mensahe. Claim nyo po. Excuse me, kailangan ko mag-burp. Nakaranas ka ng struggle sa trabaho or negosyo. This is only temporary. Huwag kang mag-alala. Huwag kang sumuko. Oras na para gawin. Kumbaga, kung nakaramdam ka ng pagod, huwag kang sumuko. Kasi malapit mo naman matapos to. Move forward, tapusin mo yung nag-aantay na gawain. Okay? And sinabi naman ng card dito 'di ba? Angel number 55 and 99, completion. So magagawa mo 'yan, matatapos mo 'yan. Pwede din na nagkaroon ng conflict or argument regarding sa career and money or may taong toxic dyan. So, umiwas na lang po daw kayo, sabi ng iyong card. Oo, and makinig kayo sa inyong intuition kasi it will guide you away from toxicity. Okay? So, may masungit kang kasamahan dyan. Dalawang card kasi nag-clarify dito, or sensitive. Kaya kailangan mo ng mahabang pasensya at pag-intindi. Sa kaperahan, this card asks you to pay attention to your income at sa paggasta. Yung pasok at labas ng pera, we need to say control and save. And please know that you are divinely guided. Maaring maaring nabigay ito ng signs sa pamagitan ng isang tao or kaibigan na maaring makatulong sa struggle mo ngayon. Kaya have patience as the universe goes to work to bring your desires into reality. Oo. So, kanina pa 'di ba na you are divinely guided, tutulungan ka, basta pay attention sa binigay sa inyong ideas and message from your intuition and make an action. Habaan ng pasensya kasi tinutulungan ka ng universe. Kailangan lang din ng action to bring your desires into reality. So may combination of forces, may nagtutulungan, may realization, may katahimikan, may moderation. Moderation yung sinabi kanina na dahan-dahan lang sa paggasta, pag-isipan ng mabuti, yan. And may divine timing. Yes, magkakaroon din ng pagkakaisa. This is about your love life, self-love, partnership, and romance. Ni Gemini. Nakita ko dito, wow, this is long-term abundance and steady progress. Yes. And sa mga single, ang ideal type nyo po ay stable, grounded, and trustworthy.
Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, sabay-sabay kayo nagtayo ng trust and stability, ayaw nyo ng away. So this card tells you na you need to take things slow if you want the relationship to last. And, okay. Actually, itong dalawang card na ito sa mga single, nag-iisip talaga kayo ng ideal partner nyo. So, you are very serious dito na nag-iisip and you are into to, kumbaga, date to marry na kayo. And sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, mukhang ipakilala mo yung partner mo or kayo po sa grupo ng tao. Ang ilan sa inyo makakatanggap ng mana, pensyon, retirement o masaganang ani ng buhay, nag-spend time kayo sa family or sa group of people, nag-iipon ka para sa kanila, para sa iyong sarili. This is wealth, family, and inheritance. And another card na nagsabi dito na completion of cycle. Actually, may angel number 101010 dito. So, ang daming angel number sa iyo, Gemini. Wow, claim niyo po, ha? Angel number 1010. So, it signifies new beginning pa rin. Personal growth na naman. Wow, and aligning with your spiritual path. Oo. So, prepare yourself, ha? Kasi angel number 9955 and 1010 is a new beginning, personal growth. This is, you are divinely guided. This is aligning with your spiritual path. Wow. Okay? And may personal development talaga sinasabi dito. So, prepare yourself. This is a fresh starts. Next is guidance and intuition. So, manatilihin makinig sa inyong intuition kasi it will lead you to the right direction, right path. Okay? Next is manifestation. Yes. Stay positive as you are manifesting your desires. So, sa mga nag-iisip ng negative thoughts dyan, i-release mo na yan. Kailangan i-maintain nyo po yung positive mindset nyo, positive thoughts. Kasi as you are manifesting your desires Okay? Next is alignment. Divine alignment po ito. Stay connected to the divine, to the universe, to your purpose, to your potential. And next is moving forward. It's a sign to move forward with confidence and faith. I-embrace nyo po yung new beginnings sa inyong buhay. New beginnings meaning new opportunities that come your way. Yan. Okay, so yan po. Pagyamanin nyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Gemini. See you tomorrow. Maraming salamat po.